Okay, ito pong laptop natin ay no display. So, hindi siya nagdi-display, no? So, ang problem lang nito ay bigyan ko po kayo ng tips kung paano natin ma-resolve. Ito po ay ginagalaw nila agad-agad yung unit. So, wag nyo po muna ang galawin yung unit. I-check nyo po muna kagad yung battery voltage ninyo. Kung pasok ba siya sa nominal voltage. So, halimbawa, ito ay nominal voltage niya ay 7.7. So, dito dapat may mababasa kang 7.7. Pag wala, magkukos po yan ng battery loss assertion or battery loss signal. Magkukos po yan na hindi po magdi-display yung laptop natin. Okay? So, ang gawin po muna natin ay check muna natin. Saksakan muna natin yan ng ating charger. Okay? Kanina, ito po ay mataas to. Nasa 35 watts ito. 40 watts. So, hindi po ito kasi kayang yung charger lang niya. Kasi yung charger niya ay maliit. Yung charger nito ay maliit lang. So, ibig sabihin, once na sinaksak natin ito, pinower on natin, ang isa sa magiging problem natin, ito ay 45 watts lang. So, ibig sabihin, ang magiging cause ng problem natin dyan ay magkakaroon siya ng false fault na ang tawag ay ECOC. So, ibig sabihin, hindi sapat ang kuryente nang gagaling dito para i-charge yung battery at the same time, ibuhayin yung laptop. Yun ang problema ng ASUS. Ang solution dyan ay tingnan nyo po, sundan nyo po sa aking training. Tuturo ko sa inyo kung ano pong gagawin ninyo. Ngayon, dito po, kailangan po natin yung technique natin ay ibabad natin siya na nakasaksak. Huwag po natin siyang, mabubuhay po ito kagad pag sinaksak natin. Huwag natin siyang buhayin, patayin natin. Dapat naka-single lead lang po ito. So, para makorek natin yung battery loss assertion, at ito ay pumapasok sa tinatawag nating deep sleep mode. So, ibig sabihin, no display siya. So, hintayin lang po natin na yung nominal voltage nito ay mag-exceed, ang voltage ng battery natin ay mag-exceed doon sa tinatawag nating nominal voltage. Or else, hindi natin ito mapapadisplay using his own charger. Okay? Hindi rin natin siya mapapower on using his charger dahil sa yung battery natin ay nagsasak in po yan ng kuryente. So, ibig sabihin, once na nagsak in po yan, ito 45 watts, higit po sa 45 watts ang magiging konsumo nito, ng kabuuan. So, dahil mahigit sa 45 watts ang konsumo ng kabuuan, magkakaroon po ngayon ng tinatawag nating fault na ECOC or AC overcurrent fault or error. So, pag na-detect po yan ng ating charging IC, magti-trip yung charging IC natin. So, ano po yung solutions na kailangan po natin gawin para ma-fix natin to ng tama? Hindi po natin siya kailangan galawin ng kung ano-ano. Ay ibang technician, gumagalaw sila kagad dito sa ganitong condition. Na pag nagkamali kayo ng galaw dito sa ganitong sira ng laptop, ay ang mangyayari po nito ay madided yung laptop na to. Pero, hindi po dapat magkaganon na maded yung laptop na to. Bakit po ganon? Kasi yung ibang technician, hindi po sila trained to resolve this basic problem. Although basic problem lang naman po yan. Pero pag hindi ka trained paano i-resolve yan, madided po itong laptop nito sa kamay ng technician na hindi po marunong nag-train o hindi siya train o hindi siya nag-aral ng board level repair or circuit analysis procedure. Okay? So, hihintayin ko lang. Yan lang yung yung ating key. Patient is the key. So, paano ko malalaman na okay na siya? Tanggalin ko to. Okay? Then, i-check ko ulit yung kanyang nominal voltage. Kung na-meet niya na yung nominal voltage. Okay, ganito.
Ito ay ilalagay ko siya, itong black probe ilalagay ko lang siya sa ground. Okay. And then ito i-check ko to. Okay, mapansin nyo 7.69. Ang kailangan ko ay 7.7. 7.7 ang kailangan ko. So, hintayin natin siya na magkaroon ng 7.7 bago natin siya buhayin. Okay? So, ganun po ang ginagawa natin sa mga ganitong issue. Okay, saksak ko siya ulit. Dito, hindi gagana yung charger niya sa ganyang condition. Bagkos, ang kailangan po natin is yung bench power supply. Yung bench power supply natin ang magko-correct nung sira ng issue ng laptop na to. Okay? So, patient is the key. Huwag tayong gagalaw. Ang hindi marunong na technician, kung ano-ano nang gagalawin dyan sa laptop na ito. So, it will worsen the problem kapag kung ano pang ginagalaw ninyo dyan. Okay? So, tips lang po yan para sa ating pong mga tech na mga kasama sa training at dun sa ating mga participants ng training. So, maging guided po tayo sa tamang repair approach sa laptop. Okay? So, yun lang po.